Direktor Pei, nandito na ang lahat. Huwag na lang, lahat, lumabas. Guru Wu, mga babae mula sa buong bansa, naghanap kami sa lahat ng dako, ngunit hindi pa rin namin siya natagpuan. Ang babae na may mantsa na hugis bulaklak na peach. Itong babaeng may nakatagong bulaklak ng melakoten sa kanyang baywang. Ang tanging babae sa buong mundo, na may dalisay na katawang yin. Si Direktor Pei ay ipinanganak na may dalisay na katawang yang. Kailangan niyang makipagtalik sa may dalisay na katawang yin, upang tuluyang maalis ang lasong yang sa kanyang katawan. Kung hindi, Direktor Pei, hindi ka mabubuhay lampas ng 30. Xiaoxi. Ang sulat ng pagtanggap mo sa universidad. Nakuha ni nanay. Ito ay sa Jiangcheng Conservatory of Music. Yung lagi mong gustong pasukan. Nanay, ang galing. Miss, okay ka lang? Dadalhin ba kita sa ospital? Hindi, okay lang ako. Salamat, kailangan kong maghatid ng pagkain. Enjoyin mo ang pagkain mo. Bakit ang tagal? Buti na lang, hindi ako nahuli. Masakit yan. Kaya't dito ko na lang muna aayusin ang sugat. Ang lason ng yang, umaaktibo na naman. Itong tato sa baywang. Isang babae na may yin peach blossom. Ito ang tanging purong yin na katawan sa mundo. Direktor Pei, ikaw ay isinilang na may purong yang na katawan. Kailangan mong makipagtalik sa isang purong yin na katawan, upang ganap na maalis. Ang lason ng yang sa kanya. Excuse me, sir. Ito ba ang pribadong silid na iyong nireserba? Aalis na ako ngayon. Tanggalin mo ang iyong mga damit. Tanggalin mo na. Anong ginagawa mo? Pinapagalitan kita. Kapag tumama ang lason ng yang, ang lason ay kailangan lamang ng kontak sa isang purong yin na katawan upang maibsan ang mga sintomas. Paalisin mo ako.
Kung lalapit ka pa, gagawin ko. Gagawin ko. Mamatay ako sa harap mo. Ilagay mo muna ang bote. Ikaw, lumabas ka muna. Kailangan kita. Natingnan ng isang babae para sa akin agad. Nanay. Ano ang pinapak mo? Hindi ka ba magkakaroon ng operasyon? Bakit magkakaroon ng operasyon? Ang matrikula mo, wala pa akong nahanap. Hello, ito ba si Ningxi? Hello, punong guro, isang misteryosong mayaman ang hindi lamang nagbayad ng 4 mong taon ng matrikula, kundi pati na rin bawat semestre, ay bibigyan ka pa ng karagdagang scholarship na 50,000. Binabati kita, Ningxi. Maaari kang pumunta sa paaralan para magparehistro. Hello sa lahat, ako si Ningxi. Salamat sa mga lider at guro ng paaralan. 感谢妈妈一直支持，一直支持。 Patuloy akong magsisikap. At hindi ko kayo bibiguin. Iyan ang pagtatapos ng aking talumpati. Salamat sa inyong lahat. Salamat sa ating kinatawang estudyante. Napakahusay ng talumpati ni Ningxi. Yung si Ningxi, galing lang sa isang liblib na lugar. Isang probinsyana. Bakit siya ang dapat kumatawan sa amin mga bagong estudyante? Sa usaping hitsura at pinagmulan ng pamilya. Itong si Ningxi. Hindi man lang karapat-dapat na magdala ng sapatos ng aming campus bell. Anong klaseng basura siya? Nagmamalaki ka bang ikumpara ang sarili mo sa akin? Lahat. Susunod, bigyan natin ng mainit na pagtanggap, na may pinaka-enthusiastic na palakpakan, sa pinakamalaking shareholder ng Jiangcheng Conservatory of Music. Ang taong ito ay ang sponsor ng 4 na taon ng matrikula ni Ningxi. Direktor Pei Sikhen. Sikhen. O Diyos ko! Ang pinuno ng isang napakayamang pamilya, Direktor Pei. Talaga bang dumadalaw siya sa aming freshman orientation? Ningxi, ang probinsyana. Talaga bang karapat-dapat siya sa kanyang sponsorship? Ningxi, ayos ka lang ba? Mabilis, kunin mo ang mga bulaklak. Direktor Pei, salamat sa iyong sponsorship. Ang matrikula para sa 4 na taong ito. Siyempre, babayaran kita. Babayaran. Alam mo ba kung ano ang gusto ko? Direktor Pei. Hindi ako ang klase ng babae na iniisip mo. Ayos lang iyon. Tatanggihan ko na lang ang pondo mo.
ipapatalsik sa seremonya ng pagbubukas. Habang buhay na madiskwalipika sa pagpasok. At kailangang bayaran ng 1,000 beses. Ang pondo bilang parusa. Wala ka bang pakialam sa mga yan? Pero, paano naman ang kalusugan ng nanay mo? Kaya ba niyang hawakan ito? Sa R Ang pinakamalaking hangarin ko ay para sa iyo na umalis sa mahirap na nayon na iyon. Pumasok ka sa kolehiyo. Sa anumang kaso, ang sakit ko ay hindi magagamot. Namumuhay ng ganito, pasanin lang ako sa iyo. Mas mabuti pang mamatay na lang ako. Congratulations, Director Pei. Natagpuan mo na sa wakas. Ang nag-iisang dalisay na katawan ng yin sa mundo. Hanggat makatulog ka kay Ningxi, maaari mong malunasan ang lason ng yang at mabuhay ng mahaba. Pero, sabihin mo, ang dalisay na yang at dalisay na yin ay likas na magkasalungat. Bukod pa rito, napakalakas ng lason ng yang sa iyong katawan. Kung pagsasamahin ninyo, malubhang masisira ang katawan ni Ningxi. Sa pinakamagaan, malulumpo siya. Sa pinakamalala, mamamatay siya. Kung ganoon, ihanda. Ang mga paghahanda sa kanyang libing. Opo. Director Pei, ito ang kasulatan ng utang na ako ang nagsulat. Ang interes ay kinakalkula batay sa mga rate ng pautang ng bangko. Ang perang ginastos mo para sa paggamot ng aking ina. Hindi ako uutang sa iyo ng kahit 1 sentimo. Director Pei, ano ang ginagawa mo? Isa lang akong tao na walang pinagmulan ng pamilya. Wala akong mayaalok sa iyo. Ano ang gusto mo? Ang gusto ko ay ang iyong unang pagkakataon. Hindi, Director Pei. Hindi ako yung tipo na basta matutulog sa isang lalaki. 5 milyon. Ayaw ko ng pera mo. 10 milyon. Director Pei, hindi ko kailanman ibebenta ang aking dignidad. Para sa pera. Director Pei, kailan mo nakuha ang ating sertipiko ng kasal? Kakakilala pa lang natin. Paano ka basta-basta magpapakasal ng ganyan? Hindi pwede. Maghiwalay ka na ngayon din. Gusto mo ng diborsyo? Hindi imposible. Kapag ibinigay mo sa akin ang unang beses mo, doon tayo maghihiwalay. Ibigay mo sa akin ngayong gabi. Maghihiwalay tayo bukas. Director Pei. Hindi ko talaga gustong. Makinig ka, bibigyan kita ng 3 minuto. Hanapin mo ang nanay ni Ningxi para sa akin. Pinapangako ko sa'yo. Pinapangako ko sa'yo. Huwag mong hawakan ng nanay ko. Ako lang. Hindi pa ako handa. Bibigyan na lang kita ng 3 araw. Ginang, mula ngayon, ito na ang magiging kwarto mo.
Direktor Pei. Hindi ba't sinabi mong ito ay para sa akin lamang? Anong ginagawa mo? Sinabi mong bibigyan mo ako ng 3 araw. Ayaw ko pa. Basta't natutulog ka kasama si Ningxi, maaaring maalis ang iyang nalason. Direktor Pei. Sabi mo bibigyan mo ako ng 3 araw. Ayoko muna ngayon. Kung ayaw mo, huwag kang gumalaw. Kung hindi, hindi ko masisiguro kung anong magagawa ko sa'yo. Direktor Pei. Bakit ang init ng katawan mo? May lagnat ka ba? Paano kung samahan ko ba kayo sa ospital? Nanay. Kumusta po kayo sa ospital? Xiaoxi, tatawagan sana kita. Ngayon sa ospital, may dumating na ilang dayuhang eksperto. Espesyal nilang ginawa ang plano sa transplant. Sabi nila, si Master Pei raw ang nag-ayos ng lahat ng ito. Xiaoxi, yang si Master Pei, ano ba ang relasyon mo sa kanya? Bakit ang laki ng tulong niya sa pamilya natin? Xiaoxi, malaki ang naitulong sa atin ni Master Pei. Kung magkaroon ka ng pagkakataon, kailangan mo siyang bayaran ng maayos. Itong si Pei Sikhen. Kinasalungat ko pa siya. Tinutulungan pa rin niya ako. Bakit kaya? Gustong-gusto niya akong pakasalan. Direktor Pei. Salamat po sa lahat ng ginawa ninyo para sa nanay ko. Huwag kang mag-alala, babayaran ko lahat ng gastos. Sa oras na makapagtapos ako at makahanap ng trabaho, malapit ko na kayong bayaran. Isa lang itong transaksyon, gawin mo lang ang dapat mong gawin. Huwag ka nang mag-isip ng iba. Bilisan mo, alisin niyo lahat ng mga korona na yan. Dali, dali, Zhang Maria. Anong nangyayari sa mga korona na to? Hindi ba't maayos naman si Direktor Pei? Bagamat makapangyarihang pinuno si Master Pei, likas siyang may purong yang na konstitusyon. Sinalat ng sakit, bawat atake, parang sinusunog ng buhay. Sobrang sakit. Sabi nga nila, baka hindi pa raw umabot ng 30. Kaya yung mga naghahangad maging pinuno ng pamilya, patuloy ang pagpapadala ng mga kamalasan para sampain si Direktor Pei. Ganon kabigat? Kung ganon, anong sabi ng doktor? Sabi ng doktor, ang sakit ni Direktor Pei ay magagamot lang sa pagsama sa babaeng may dalisay na yin. Sa gayon lamang siya gagaling. Ginoo, isa po kayo sa milyon. Isang dalisay na yin, ang pinakabihira sa lahat. Para mabuhay si Master Pei, kailangan ninyong makipagtulungan sa kanya. Ako. Ang gusto ko ay ang unang beses mo. Hindi naman imposible ang magdiborsyo. Kapag ibinigay mo sa akin ang unang beses mo, doon tayo magdidiborsyo. Kaya hindi siya basagulero na naglalaro ng babae. Pinakasalan niya ako para lang mabuhay.
Kung ayaw mo, huwag kang gumalaw. Kung hindi, hindi ko masisiguro kung anong magagawa ko sa'yo. Isinasapanganib niya ang buhay niya para alagaan ang nararamdaman ko. Ang lalaking ito. Siguro hindi naman siya kasama gaya ng inaakala ko. Tama po kayo, Ginoo. Pinapabigay po ni Director Pay ang card na ito sa inyo. May $1 bilyong sa card na ito. Ito ang kabayaran sa inyo ni Director Pay. Tanggapin mo sana. $1 bilyong. Miss Ning, anong hiling ang gusto mong ipagawa? Hangad mo ba'y kasikatan, kayamanan o kapayapaan? O gusto mo bang maghanap ng mapapangasawa? Gusto kong ipagdasal ang kapayapaan para sa aking asawa. Kahit na kami ng asawa ko, hindi naman talaga kami mag-asawa. Pero malaki ang naitulong niya sa akin. Malaki ang pasasalamat ko sa kanya. Nabalitaan ko na marami siyang pinagdaanan. Ilang taon na siyang pinahihirapan ng sakit. Kaya, itong bilyong halaga ng insenso. Gusto ko siyang hilinggan ng kalusugan at kapayapaan. Nasa kamay mo ang swerte at kamalasan. Hindi na kailangang maghanap ng sanhi at bunga sa iba. Basta't gampanan mo ang iyong tungkulin bilang asawa sa kanya. Kusa siyang gagaling at mapapangalagaan. Salamat po, Master. Naiintindihan ko. Talagang gagawin ko ang lahat para iligtas siya. Nasa kamay mo ang kapalaran at kasawian. Hindi mo na kailangang hanapin pa sa iba ang sanhi at bunga. Hanggat tinutupad mo ang iyong tungkulin bilang asawa niya, kusa siyang gagaling at mapapangalagaan. Sabi ng maestro, ang sakit ni Director Pay ay mapapagaling lang sa pamamagitan ng pakikipag-isa sa isang babae na may purong yin na katawan. Kung gayon, dapat ko bang subukang gawin yun sa kanya? Subukang gawin ang alin? Wala. Basta. Mayroon akong isang bagay. Gusto kong ibigay sa iyo. Nakuha ko ito sa isang master. Sabi nila, napakabisa raw nito. Suotin mo kung gusto mo. Kung ayaw mo naman, Kaya, itong $1 bilyong na alay, gusto kong ipagdasal ang kanyang kalusugan at kaligtasan. Pei Ling, pumipili ako ng paglilibingan para kay Ginoo. May rose garden, gardenia garden, rose garden, at iba pa. Alin kaya ang kunin natin para kay Ginoo?
Anong klaseng bulaklak ang gusto mo? Anong klaseng bulaklak ang gusto ko? Hyacinths. Tama, ang wika ng mga hyacinths ay ang pagliyab ng apoy ng buhay at pagbibigay ng bagong buhay sa isang mangingibig. Sumisimbolo rin ito ng mapagpatawad na pag-ibig. Kaya sana'y magdala ito sa iyo ng maraming kalusugan at swerte. At sana ang iyong sakit ay gumaling agad. Director Pay. Tinanong niyo ako kung anong bulaklak ang gusto ko. Bibigyan mo ba ako ng regalo? Director Pay. Para sa puntod ni Ginoo. Napili niyo na ba kung saang hardin niyo gusto? Kahit ano. Director Pay. Bibigyan mo ba ako ng bulaklak? Zhang Maria. Sa pagkakaalam ko, bukas ang ika-30 kaarawan ni Director Pay. Paano kaya kung maghanda tayo ng maaga at sorpresahin natin siya sa kanyang kaarawan? Ginoo, huwag kang magsalita ng ganyan. Sa sambahayan ng mga Pay, hindi tayo nagdiriwang ng kaarawan. Dahil si Master Pay ay isinilang na may purong yang nakatawan. Sabi ng mga dalubhasa, malaki ang posibilidad na hindi siya aabot ng 30. Kaya naman, mula pagkabata, hindi siya naglakas loob na ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Natatakot sa bawat taon, na baka iyon na ang kanyang huli. 30 taong gulang. Kung gayon, bukas, hindi ba't iyon na ang huling araw? Tama. Ginoo, pinakitunguhan ka ng mabuti ni Master Pay. Huwag mo siyang biguin. Master Pay. Ngayon, kailangan mong tapusin ang kasal. Kahit pa manganib, ang buhay ni Miss Ning. Ito lang ang tanging pagkakataon mo para mabuhay. Director Pay. Maligayang kaarawan, mag-wish ka. Tatlong araw na lang. Magiging ika-30 mong kaarawan. Bata. Director Pay, huwag kang magalit. Alam kong ayaw mong magdiwang ng kaarawan. Pero natutupad talaga ang mga hiling sa kaarawan. Kung hindi ka hihiling, humiling na ako para sa'yo. Nais ko kay Director Pay Sikhen magandang kalusugan, kaligayahan, at isang maningning na kinabukasan. Naway humaba pa ang inyong buhay.
Iyon, Director Pei. Ako rin. Naghanda rin ng regalo para sa inyong kaarawan. Director Pei. Bakit hindi mo na lang ikaw ang magbukas?